Ang langit sa itaas ng Maynila ay tila bumagsak na. Ang bawat patak ng ulan ay kasing talim ng karayom, humahagupit sa bawat balat na madadaanan nito. Ang hangin ay umaalulong ng nakakabingi tila isang gutom na hayop na nagagalaiti habang pilit na itinutumba ang mga poste ng kuryente at binubunot ang mga puno sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng isang abandonadong parke, sa ilalim ng isang waiting shed, na halos hindi na makapagbigay ng silong dahil sa butas-butas nitong bubong dalawang maliliit na anyo ang nakakubli. Ang baha ay nagsisimula nang tumaas, umaabot na sa mga bukong-bukong ng bata. Si Nico, 4 na taong gulang pa lamang, ay mahigpit na nakayakap sa kanyang kapatid na si Bea. Ang kanyang maliit na katawan ay basang-basa. Ang kanyang manipis na t-shirt ay dumidikit na sa kanyang balat na nanginginig sa matinding lamig. Sa kanyang mga bisig ang sanggol na si Bea ay nakabalot sa isang pranelang kumot na wala ng silbi dahil sip-sip na nito ang maruming tubig ulan. Shh! Huwag kang iiyak, Bea. Narito ang kuya. Bulong ni Nico. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa dagundong ng kulog na tila nagmumura mula sa kalangitan. Nakita ni Nico ang mga sasakyang mabilis na nagpapatakbo sa kalsada. Ang kanilang mga gulong ay sumasaboy ng tubig baha patungo sa kanilang kinalalagyan. Inisip niya ang kanyang ina, si Camille. Babalik si Mama. Pangako niya sa sarili habang ang mga luha niya ay humahalo na sa ulan. Sabi niya, kukuha lang siya ng tulong dahil nawala ang lahat ng gamit natin sa istasyon. Ngunit lumipas na ang 2 oras. Ang tubig baha ay unti-unti nang umaakyat sa kanilang kinauupuan. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumabaybay sa baha, malapit sa waiting shed. Si Richard, ang CEO ng Hall Industries, ay kasalukuyang nasa loob ang kanyang muka, ay balot ng pagod at inis. Dahil sa baha ang mga pangunahing kalsada ay sarado at napilitan siyang dumaan sa rutang ito. Sa ilalim ng bawat guhit ng kidlat nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang puso. Sa kislap ng liwanag, nakita ni Richard ang 2 batang tila nilalamon na ng dilim at ulan. Hindi nag-isip ng 2 beses si Richard. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid at lumabas. Agad siyang sinalubong ng malakas na bugso ng hangin na muntik nang magpatumba sa kanya. Nabasa agad ang kanyang mamahaling suit, ang bawat hibla ng tela ay bumigat dahil sa tubig, ngunit tumakbo siya patungo sa waiting shed. Anong ginagawa niyo rito? Nasaan ang mga magulang niyo? Sigaw ni Richard pilit na inilalakas ang boses laban sa hagupit ng hangin. Tumingala si Nico. Ang kanyang mga mata ay malaki pagod at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Sir, ang kapatid ko po. Nanginginig na siya ng sobra. Mahinang sabi ng bata habang inilalantad ang maputlang mukha ng sanggol. Diyos ko, bulong ni Richard nang makita niya ang mga labi ng sanggol na nagsisimula ng magkulay asul dahil sa hypothermia. Naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang oras para sa maraming tanong. Halika, sumama kayo sa akin. Binuhat ni Richard ang 2. Ang bigat ni Nico at Bea ay tila wala sa kanyang mga bisig. Ngunit ang bigat ng responsibilidad na naramdaman niya ay sapat na upang pabilisin ang kanyang tibok ng puso. Isinakay niya sila sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Pinagana niya ang heater sa pinakamataas na antas. Ang amoy ng basang damit at maruming tubig ulan ay mabilis na kumalat sa loob ng kanyang kotse na laging amoy mamahaling pabango, ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang pakialam. Ano ang pangalan niyo? Tanong ni Richard habang nakatingin sa rearview mirror. Nico po. At siya po si Bea. Sagot ng bata. Sir, si Mama po. Naiwan po siya sa terminal. Nagtulakan po ang mga tao tapos hindi na po namin siya nakita. Huminga ng malalim si Richard. Alam niya ang gulo sa mga terminal ng bus tuwing may ganitong sakuna. Huwag kang mag-alala, Nico. Ligtas na kayo rito. Pinaandar ni Richard ang sasakyan patungo sa kanyang subdivision. Ang biyahe na dapat ay 10 minuto lamang ay tumagal ng 1 oras dahil sa mga baradong estero at naglipa ng basura sa kalsada.
Pagdating sa kanyang malaking mansyon, sinalubong sila ng katahimikan at karangyaan. Binuhat niya ang mga bata papasok. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanilang mga damit ay nag-iiwan ng marka sa kanyang mamahaling sahig na marmol. Dinala niya sila sa isang silid tulugan sa itaas. "Dito muna kayo," sabi niya. Inihiga niya si Bea sa kama, ngunit nang hawakan niya ang pisngi ng sanggol, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. "Nico, ang init ng kapatid mo." "Opo, kanina pa po siya hindi dumidilat," iyak ni Nico. Agad na tinawagan ni Richard si Dr. Andres, ang matandang doktor ng pamilya na nakatira rin sa loob ng subdivision. "Andres, kailangan kitang ngayon din. May mga bata rito. Exposure sa ulan at baha. Ang sanggol ay may matinding lagnat at nahihirapang huminga." Habang naghihintay, kumuha si Richard ng maligamgam na tubig at malinis na mga tuwalya. Kinuha niya ang ilang t-shirt niya sa cabinet at pinasuot kay Nico na halos lamunin na ng laki ng damit. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ni Bea. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng tunog ng telepono, isang tawag mula sa kanyang sekretaryang si Bianca. "Sir Richard, bakit hindi kayo nakarating sa dinner meeting? Ang mga investor ay nainip na," sabi ni Bianca, ang tinig ay puno ng pagmamayabang. "Iansel mo lahat." "Bianca, may emergency ako." Maikling tugon ni Richard. "Emergency? Sir, wag mong sabihing dahil sa bagyo. O baka naman dahil sa mga balitang may nakita kayong mga batang squatters sa kalsada." "Sir, isipin niyo ang reputasyon niyo. Huwag kayong magpapasok ng kung sino-sino sa bahay niyo. Baka magnanakaw ang mga iyan." Nangit-ngit ang mga ngipin ni Richard. "Bianca, hindi sila magnanakaw. Sila ay mga bata. At kung wala kang magawang matino, huwag mo akong istorbuhin." Ibinaba ni Richard ang telepono nang may matinding inis. Lumingon siya kay Nico na nakaupo sa tabi ni Bea, hawak ang kamay ng kapatid. Ang bata ay nakatingin sa kanya nang may halong pasasalamat at takot. Biglang narinig ni Richard ang isang mahinang daing mula kay Bea. Ang sanggol ay nagsimulang mag-unat ng katawan at ang paghinga nito ay naging kasing bilis ng tunog ng ulan sa labas. "Sir Richard, si Bea po," sigaw ni Nico. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay bumukas at pumasok si Dr. Andres. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ng sanggol. "Richard, kailangan nating magmadali. Hindi lang ito lagnat. Maaring magkaroon siya ng pulmonya dahil sa pagkabadbad sa baha," babala ng doktor. Naramdaman ni Richard ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang kidlat ay muling gumuhit sa kalangitan. Alam niyang ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang malaking labanan. Labanan para sa buhay ng mga batang ito at labanan laban sa mapanghusgang mundong kanyang kinabibilangan. Ngunit sa kabilang panig ng Maynila, sa gitna ng rumaragasang baha sa kalsada, isang babae ang sumisigaw. Si Camille. Ang kanyang boses ay paos na ang kanyang mga paa ay sugatan sa mga debris sa ilalim ng tubig, ngunit patuloy siyang lumulusong sa baha. Isinisigaw ang pangalan ni Nico at Bea hanggang sa mawalan siya ng malay at malunod sa dilim. Ang loob ng mansyon ni Richard ay isang larawan ng perpektong kaayusan at karangyaan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat sulok nito ay tila binalot ng isang mabigat na ulap. Sa labas, ang hangin mula sa bagyo ay patuloy na humahampas sa mga malalaking bintanang gawa sa makapal na salamin na lumilikha ng isang nakakatakot na tunog ng pagyanig. Ngunit sa loob ng silid-tulugan kung nasaan ang mga bata, ang katahimikan ay mas nakakabingi. Si Dr. Andres ay abala sa pagsusuri kay Bea. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang marahang paghinga ng doktor habang tinitingnan ang temperatura ng sanggol. Si Richard ay nakatayo sa isang sulok na kapamulsa, ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na anyo ng bata na tila nilalamon ng malaki at malambot na kama. "Richard, kailangang maging tapat ako sa iyo," panimula ni Dr. Andres habang tinatanggal ang kanyang stethoscope. Ang kanyang tinig ay seryoso, isang tonong ginagamit lamang niya kapag kritikal ang sitwasyon.
Ang bata ay hindi lang basta nilagnat dahil sa dumi ng tubig baha na pumasok sa kanyang sistema at ang matagal na pagkabadbad sa lamig. May senyalis siya ng maagang yugto ng pulmonya. Kung hindi natin maibababa ang kanyang lagnat, sa loob ng susunod na 2 oras, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Gawin mo ang lahat, Andres, sagot ni Richard. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit bakas ang determinasyon. Huwag mong intindihin ang gastos. Sabihin mo lang kung anong kailangan mong gamot at ipapakuha ko sa aking mga tauhan kahit pa kailangan nilang lumusong sa baha. Hindi lang gamot ang kailangan niya ngayon, Richard. Kailangan niya ng kalinga, sabi ng doktor habang tumitingin kay Nico na nakatulog na sa sofa, yakap ang isang maliit na unan. Ang mga batang ito, malaki ang pinagdaanan nila ngayong gabi. Nang lumabas ang doktor upang kumuha ng iba pang kagamitan sa kanyang sasakyan, naiwan si Richard na mag-isa kasama ang dalawa. Lumapit siya sa kama at pinagmasdan ang sanggol. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Richard ng isang uri ng pagkalito. Sanay siyang magpatakbo ng isang kumpanyang may libu-libong empleyado. Sanay siyang humarap sa mga board members na kasing tigas ng bato. Ngunit sa harap ng isang sanggol na naghihingalo, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Biglang gumalaw si Nico at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo at lumapit sa kama. Sir Richard, gising na po ba si Bea? Hindi pa, Nico. Kailangan niya pang magpahinga. Mahinang sagot ni Richard. Gutom na po siguro siya. Bulong ni Nico habang hinihaplos ang kamay ng kapatid. Sabi po ni Mama kapag may sakit si Bea, kailangan siyang painumin ng maligamgam na gatas para lumakas ang kanyang katawan. Napatitig si Richard sa bata. Marunong ka bang gumawa ng gatas? Tumango si Nico. Opo, pinapanood ko po si Mama. Pero wala po kaming bote at gatas ngayon. Agad na tinawagan ni Richard ang kanyang kasambahay sa intercom. Dalhan niyo ako rito ng bote ng gatas distilled water at ang pinakamahal na brand ng infant formula na makikita niyo sa storage. Ngayon din. Makalipas ang ilang minuto, dinala ang mga kagamitan. Ngunit nang susubukan na ni Richard na paghaluin ang gatas, nahalata ang kanyang pagkailang. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mamahaling pluma ay tila hindi alam kung paano sukatin ang powder ng gatas. Sir, dapat po ay 2 kutsara lang. Pagtutuwid ni Nico. Tapos dapat po ay hindi masyadong mainit ang tubig. Baka mapaso ang dila ni Bea. Sa ilalim ng gabay ng isang 4 na taong gulang na itimpla ng makapangyarihang CEO ang unang bote ng gatas para sa isang sanggol. Nang dahan-dahan nilang ipasuso ito kay Bea, nakita ni Richard ang marahang paglunok ng bata. Isang maliit na tagumpay, ngunit sapat na upang magbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabasag. Isang malakas na kalabog mula sa ibaba ng mansyon ang umalingaw-ngaw. Maya-maya pa narinig ang matinis na boses ng isang babae na nakikipagtalo sa mga security guard. Si Bianca. Pumasok si Bianca sa silid nang hindi man lang kumatok. Ang kanyang suot na mamahaling trench coat ay may mga bahid ng patak ng ulan at ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Richard, ano ba itong naririnig ko? Pinapasok mo raw ang 2 batang squatter sa loob ng mansyon mo. Bulyaw ni Bianca habang itinuturo si Nico ng may pandidiri. Alam mo bang delikado ito? Baka may kung anong sakit silang dala mula sa kalsada. O baka modus lang ito para nakawan ka. Tumayo si Richard, ang kanyang tindig ay tila isang pader na humaharang sa pagitan ni Bianca at ng mga bata. Bianca, lumabas ka muna. Hindi ito ang tamang oras para sa mga ganyang salita. Hindi ito ang tamang oras. Richard, bukas na bukas ay kakalat ang balita na ang CEO ng Hall Industries ay kumukupkop ng mga batang galing sa kung saan. Masisira ang imahe natin sa mga investors. Patuloy ni Bianca, hindi pinapansin ang bata na ngayon ay nakakapit na sa binti ni Richard dahil sa takot. Lumingon si Bianca kay Nico at dinuro ito. Ikaw bata, nasaan ang mga magulang mo? Siguradong ginagamit niyo lang ang ulan para makapasok sa mga ganitong bahay? No, aminin mo.
Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpatahimik sa buong silid. Si Richard ay tumingin kay Bianca nang may matinding galit sa kanyang mga mata. Sabi ko lumabas ka. Ang kanyang tinig ay hindi na sumisigaw, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang banta. Wala kang karapatang pagsalitaan ang batang yan sa ilalim ng bubong ko. At kung ang reputasyon ko ang inaalala mo, mas mabuting alalahanin mo ang trabaho mo dahil sa oras na ito, hindi ko na kailangan ng isang sekretaryang walang puso. Namutla si Bianca. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon mula kay Richard. Richard, nag-aalala lang ako sa'yo. Lumabas ka. Ngayon din ulit ni Richard. Dahil sa hiyang naramdaman, mabilis na lumabas si Bianca ngunit bago siya makaalis, nag-iwan siya ng isang masamang tingin kay Nico. Isang tingin na nagsasabing hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Nang muling tumahimik ang silid, lumuhod si Richard upang mapantayan si Nico. Nakita niya ang mga luha sa mata ng bata. Huwag kang makikinig sa kanya. Mahinang sabi ni Richard habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Walang kukuha sa inyo rito. Hanggat narito ako, ligtas kayo. Salamat po, Papa Richard, bulong ni Nico. Napatigil si Richard. Papa Richard, ang salitang iyon ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Isang tawag na hindi niya kailanman inakalang maririnig niya mula sa sinuman. Samantala, sa isang evacuation center na malapit sa gilid ng ilog, isang babae ang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata sa ibabaw ng isang matigas na folding bed. Si Camille, ang kanyang paningin ay malabo, ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa trangkaso at mga galos na nakuha sa paglusong sa baha. Nang maalala niya ang nangyari, bigla siyang napabangon. Nicobea, isinigaw niya ang mga pangalan ng kanyang mga anak habang pilit na tumatayo, ngunit agad siyang pinigilan ng isang volunteer nurse. Mrs., wag po muna kayong bumangon. Masyado kayong mahina. Sabi ng nurse, ang mga anak ko. Nawala sila sa parke. Kailangan ko silang mahanap. Sigaw ni Camille habang lumuluha. Sa labas ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang planong tumigil, kasing bagsik ng desperasyong nararamdaman ng isang ina na nawalan ng lahat. Sa mansyon naman ni Richard, dahan-dahang bumubukas ang mga mata ni Bea. Ang kanyang maliit na kamay ay humahawak sa daliri ni Richard. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Richard sa kanyang personal na telepono. Richard Hall, akala mo ba ay madali mo silang maitatago? Sabi ng isang boses sa kabilang linya, isang boses na hindi pamilyar ngunit puno ng banta. Ang mga batang hawak mo ngayon, sila ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Ang mga mata ni Richard ay naningkit habang tinitingnan ang dilim sa labas ng bintana. Ang bagyo ay hindi pa tapos at tila ang mas malaking unos ay nagsisimula pa lamang. Sumilip ang unang sinag ng araw sa pagitan ng makakapal na kurtina ng mansyon ni Richard. Ang bagyong humagupit kagabi ay nag-iwan ng bakas ng pagkawasak sa buong syudad, ngunit sa loob ng silid na yon may isang uri ng kapayapaan na panandali ang namayani. Si Richard ay nakasandal sa headboard ng kama. Ang kanyang mga mata ay may malalim na bilog dahil sa puyat. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Nico habang si Bea ay payapang nakahiga sa gitna ng mga unan. Himala ng mga himala, bumaba ang lagnat ng sanggol. Madaling araw pa lamang pagkatapos ng walang humpay na pag-aalaga ni Richard at Doktor Andres. Dahan-dahang gumalaw si Nico. Kinuskus niya ang kanyang mga mata at agad na tumingin kay Richard. Sir Richard, gising na po ba si Bea? Mahinang tanong ng bata. Natutulog pa siya, Nico, pero maayos na ang pakiramdam niya. Sagot ni Richard sa isang bulungi. Gusto mo bang kumain? Pinagluto tayo ng kasambahay sa ibaba. Umiling si Nico. Lumapit siya sa kapatid at hinawakan ng maliit na daliri nito. Salamat po dahil hindi niyo kami iniwan sa baha. Sabi po ni Mama, ang mga taong may malalaking bahay ay madalas na walang oras para sa mga tulad namin. Pero kayo po, iba kayo. Ang mga salita ng bata ay tila isang sampal sa konsensya ni Richard.
Noong una, inakala rin niyang wala siyang oras para sa kahit na sino maliban sa kanyang negosyo. Ngunit sa isang gabi lang, ang dalawang batang ito ay nagawang buksan ang pintuang matagal na niyang sinarado sa kanyang puso. Nico, tungkol sa mama. Neo, panimula ni Richard, mayroon ka bang matatandaang detalye kahit ano na makakatulong sa akin para mahanap siya? Kumunot ang noo ni Nico pilit na inaalala ang mga sandaling bago sila nawala sa gitna ng unos. Ang alam ko lang po nagtatrabaho si Mama sa isang kainan. Bluebird Cafe po ang pangalan. Sabi niya, pagkatapos ng trabaho niya roon, sasakay kami ng bus papunta kay Lola. Pero sa terminal, sobrang daming tao dahil sa baha. May mga nagtulakan tapos binitawan ni Mama ang kamay ko para hindi mabitawan si Bea. Pero lalo pong sumikip ang mga tao hanggang sa hindi ko na siya makita. Bluebird Cafe, pag-uulit ni Richard. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang mga tauhan upang hanapin ang lahat ng kainan na may ganoong pangalan. Ngunit ang katahimikan ng umagang iyon ay muling nabasag nang marinig ang tunog ng mabilis na mga yabag sa pasilyo. Bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Bianca. Kasunod ang isang babaeng nakauniforme na may dalang clipboard. Ang mukha ni Bianca ay puno ng isang uri ng tagumpay na nakakakilabot tingnan. Richard, kailangan nating tapusin ang kalokohang ito. Ngayon din. Matigas na, sabi ni Bianca. Tumayo si Richard, maingat na inilayo ang mga bata bago hinarap ang dalawa. Anong ginagawa mo rito, Bianca? At sino ang kasama mo? Ito si Victoria mula sa social welfare. Pagpapakilala ni Bianca habang may mapanguyam ng ngiti. Tinawagan ko siya dahil nag-aalala ako na baka maakusahan ka ng kidnapping. Ang mga batang ito ay hindi mo kamag-anak. Dapat silang dalhin sa isang pasilidad para sa mga batang lansangan sa ampunan. Nanlaki ang mga mata ni Nico sa takot. Agad siyang tumakbo sa likod ni Richard at humawak sa laylayan ng suot nitong pantalon. Huwag niyo po kaming ibigay, Sir Richard, parang awa niyo na po. Huwag po. Bianca, lumalabis ka na. May pagbabanta sa boses ni Richard. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa galit. Hindi, Richard, ako ang nagliligtas sa iyo. Sigaw ni Bianca. Lumapit siya sa kama at itinuro si Bea. Tingnan mo ang sanggol na yan. Galing sila sa baha marumi at walang kasiguraduhan ang pinagmulan. Hindi mo alam kung anong dumi o sakit ang dala nila sa bahay mo. Victoria, kunin niyo na sila. Nang humakbang si Victoria patungo sa mga bata, hindi na nakapagpigil si Richard. Hinarang niya ang kanyang braso, ang kanyang buong katawan ay naging isang kuta para sa mga bata. Walang kukuha sa kanila, giit ni Richard. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng awtoridad. Bianca, ang mga batang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. At ikaw? Lumapit si Richard kay Bianca hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Mula sa oras na ito, wala ka na sa kumpanya ko. Ikaw ay tanggal na sa trabaho. Natigilan si Bianca. Namutla ang kanyang labi sa gulat. Ano, sisibakin mo ako dahil sa mga batang ito, Richard, nababaliw ka na ba? Ang taong walang malasakit sa kapwa ang tunay na baliw. Malamig na tugon ni Richard. Lumayas ka sa mansyong ito bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Dahil sa hiyang naramdaman, padabog na lumabas si Bianca, ngunit bago siya makaalis, lumingon siya nang may masamang tingin. Hindi pa tayo tapos, Richard. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na kumukup-kup ka ng mga anak ng kung sinong pulubi. Sisirain ko ang pangalan mo. Nang makaalis si Bianca, humarap si Richard kay Victoria. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, mahahanap ko ang kanilang ina. Kung hindi ako mismo ang magdadala sa kanila sa inyong tanggapan. Pero sa ngayon, hindi sila aalis dito. Dahil sa impluwensya ni Richard, wala nang nagawa ang social worker, kundi tumango at umalis dala ang pangakong babalik pagkatapos ng takdang panahon. Naiwan si Richard na nakahinga ng malalim. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Nico na humawak sa kanyang palad. Sir Richard, bakit po galit na galit ang babaeng iyon sa amin? Tanong ng bata.
May mga luha pa rin sa kanyang mga mata. Lumuhod si Richard at hinarap ang bata. Huwag mo na siyang isipin, Nico. May mga tao lang talagang nakalimutan na kung paano magmahal. Pero narito ako. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng kahit na sino. Sa sandaling iyon, isang tawag ang natanggap ni Richard mula sa kanyang investigador. Sir, nahanap na namin ang Bluebird Cafe, pero may problema po. Sabi ng may-ari ang empleyado nilang nagngangalang Camille ay huling nakitang lumulusong sa baha malapit sa terminal. May mga nakakita raw na tinangay siya ng agos habang sinusubukang abutin ng isang batang nalulunod. Tumigas ang katawan ni Richard. Tumingin siya kay Nico na puno ng pag-asa ang mga mata. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa bata na ang kanilang ina ay maaaring wala na. Nahanap niyo na po ba si Mama? Tanong ni Nico. Huminga ng malalim si Richard pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. May balita na kami, Nico, at gagawin ko ang lahat para magkasama-sama muli kayo. Habang naghahanda si Richard para pumunta sa lugar kung saan huling nakita si Camille, hindi niya alam na si Bianca ay abala na sa pagtawag sa mga reporters. Ang balitang balak niyang ikalat ay hindi lamang tungkol sa kabutihan ni Richard, kundi isang balitang babaluktot sa katotohanan upang magmukhang masama ang CEO. Samantala sa isang malayong pampublikong ospital, dahan-dahang iminulat ng isang babae ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay puno ng benda at ang kanyang kanang braso ay may cast. Ang unang salitang lumabas sa kanyang tuyong mga labi ay ang pangalan ng kanyang mga anak. Nico, Bea. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng ulan na muling nagsisimulang pumatak sa bintana. Wala siyang kamalay-malay na sa loob ng ilang oras, ang kanyang buhay ay magiging sentro ng isang malaking iskandalo na yayanig sa buong bansa. Ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init, kundi mas lalong naglantad sa pinsalang iniwan ng bagyo sa buong Maynila. Sa labas ng mansyon abala ang mga tauhan ni Richard sa paglilinis ng makapal na putik at mga sanga ng punong nabuwal. Ngunit sa loob, may mas malalim na kaba ang namamayani. Nakasuot na si Richard ng kanyang itim na coat, handa nang umalis. Sa kanyang tabi, si Dr. Andres ay nagbibigay ng huling bilin para sa pag-aalaga kay Bea. Ngunit bago pa man makahakbang si Richard patungo sa pinto, naramdaman niya ang isang maliit na hila sa kanyang laylayan. Si Nico iyon. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng takot. Sir Richard, sasama po ako. Gusto ko pong makita si Mama. Lumuhod si Richard upang mapantayan ang bata. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito nang may katatagan. Nico, kailangang manatili ka rito para bantayan si Bea. Hindi pa siya pwedeng lumabas dahil malamig pa ang hangin at baka mabinat siya. Pangako babalik ako rito kasama ang mama mo. Itataya ko ang aking pangalan sa pangakong yan. Nag-aalangan ng bata. Ngunit nang makita ang katapatan sa mga mata ng CEO, dahan-dahan itong tumango. Opo, hihintayin po namin kayo. Mabilis na nagmaneho si Richard patungo sa ospital ng lungsod. Habang binabaybay ang kalsada, nakita niya ang mga pamilyang naglilinis ng kanilang mga bahay mula sa baha, ang mga batang naglalaro sa putikan at ang mga taong nakapila para sa rasyon ng pagkain. Ang tanawing ito ay malayo sa mundong kanyang kinagisnan, sa loob ng mga air-conditioned na opisina. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng ingay at gulo. Ang mga pasilyo ay punong-puno ng mga biktima ng bagyo. Ang amoy ng gamot at basang tela ay humahalo sa malansang amoy ng sugat. Nasaan ang pasyenteng nagngangalang Camille? Tanong niya sa nurse sa desk. Nasa ward 4 po sa dulo ng pasilyong ito. Sagot ng nurse nang hindi man lang tumitingin sa kanya dahil sa sobrang pagmamadali. Nang makarating si Richard sa ward 4, nakita niya ang isang babaeng nakahiga sa isang lumang kama na may kalawang sa gilid. Ang kanyang ulo ay balot ng puting benda at may mga pasa sa kanyang maputlang muka. Ang kanyang buhok na ayon kay Nico ay parang kulay ng araw ay gusot at may mga bahid ng tuyong dugo. Dahan-dahang lumapit si Richard. Camille! Ang babae ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita ang isang estranghero,
na nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang unang reaksyon ay takot. Sinubukan niyang bumangon kahit na halatang nahihirapan siya. Sino po kayo? Nasaan ang mga anak ko? Nasaan sina Nico at Bea? Ang kanyang boses ay paos at puno ng panginginig. Kumalma ka, Camille. Ako si Richard. Maingat siyang hinawakan ni Richard sa balikat upang pigilan ito sa paggalaw. Ang mga anak mo, sila ay ligtas. Sila ay nasa bahay ko. Parang tumigil ang mundo para kay Camille. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at nagsimulang bumuhos ang masaganang luha. Ligtas sila, buhay ang mga anak ko. Akala ko tinangay na sila ng baha. Ligtas sila, Camille. Si Bea ay nagkaroon ng lagnat ngunit binantayan siya ng doktor ko. Naghihintay sila sa iyo, pagpapatuloy ni Richard. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Camille. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Richard. Salamat. Salamat po. Wala akong kwentang ina. Iniwan ko sila sa gitna ng unos. Huwag mong sabihin yan. Matigas na sabi ni Richard. Ginawa mo ang lahat para sa kanila. Ang mahalaga ngayon ay magpagaling ka para makasama mo na sila. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, ang katahimikan ng ward ay nabasag ng tunog ng mabilis na mga yabag. Ilang mga tao na may dalang kamera at recorder ang biglang pumasok sa loob ng ward. Sir Richard, totoo po ba ang balita na may kinidnap kayong mga bata mula sa kalsada? Sigaw ng isang reporter. Totoo po bang tinanggal niyo ang inyong sekretarya dahil binalaan niya kayo sa panganib na dala ng mga batang galing sa kalsada? Sunod-sunod na tanong ng mga isang reporter habang pilit na itinututok ang mikropono sa mukha ni Richard. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga kamera ay tila mga kidlat na bumubulag kay Camille. Napaatras, ang nanghihinang ina, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay na may benda. Ang takot ay muling bumangon sa kanyang dibdib, isang takot na baka ang lalaking nagligtas sa kanya ay mayroon palang masamang balak. Sir Richard, totoo po ba ang sabi ni Miss Bianca na ginagamit niyo lang ang mga batang ito para sa inyong public image? Dagdag pa ng isa pang mamamahayag. Naggit-ngit ang mga ngipin ni Richard. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa sobrang galit. Humarang siya sa harap ng kama ni Camille. Ang kanyang malapad na likuran ay nagsilbing pader laban sa mga mapanghusgang lente ng kamera. Lumabas kayong lahat. Ospital ito, hindi isang circus. Ang boses ni Richard ay dumagundong sa loob ng ward, isang utos na puno ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Kung may mga katanungan kayo, gawin niyo iyan sa aking opisina sa tamang oras. Sa ngayon, ang pasyenteng ito ay nangangailangan ng katahimikan. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 10 segundo, sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayong trabahong babalikan. Dahil sa takot sa impluwensya ni Richard, isa-isang nagsialisan ang mga reporter, ngunit hindi sila tumigil sa pagkuha ng mga huling anggulo ng litrato. Nang muling tumahimik ang paligid, lumingon si Richard kay Camille. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ng ina. Richard, ano ang sinasabi nila? Sino si Bianca? Mapapahamak ba ang mga anak ko sa piling mo? Ang tinig ni Camille ay puno ng hinala. Huminga ng malalim si Richard at lumuhod sa tabi ng kama ni Camille. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng ina. Camille, makinig ka sa akin. Ang babaeng iyon ay isang taong walang puso na tinanggal ko dahil sinubukan niyang itaboy sina Nico at Bea noong gabing baha. Huwag kang maniniwala sa anumang maririnig mo. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ang mga anak mo at kailangan mo silang makasama. Sa kabila ng panghihina, tinitigan ng matagal ni Camille ang mga mata ni Richard. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng panloloko, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-aalala at ang pagod ng isang lalaking tila pasan ng mundo. Dahan-dahang lumambot ang kanyang anyo at ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kumot ay lumuwag. Gusto ko silang makita. Pakiusap, dalhin mo ako sa kanila. Bulong ni Camille habang ang mga luha ay muling gumugulong sa kanyang mga pisngi. Gagawin natin iyan. Pero kailangan muna nating ayusin ang iyong paglabas dito. Sagot ni Richard. Hindi ka ligtas dito. Ang media
ay hindi titigil hanggat hindi kanila nagagawang sentro ng iskandalo. Sa mansyon, mas mababantayan ko ang inyong kaligtasan. Tumayo si Richard upang kausapin ng doktor, ngunit bago pa siya makalabas ng ward, isang nurse ang tumatakbong lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay putla at halatang natataranta. Sir Richard ang pasyente, ang balita. Hingal na sabi ng nurse. May mga tao po sa labas na nagpapakilalang mula sa social welfare. Gusto nilang kunin si Ma'am Camille para sa investigasyon dahil sa reklamo ng pagpapabaya sa mga bata. Tumigas ang ekspresyon ni Richard. Alam niya ang istilong ito. Hindi lang media ang ginagamit ni Bianca. Ginagamit na rin nito ang mga ahensya ng gobyerno para gipitin siya. Sila ba ay may dalang dokumento? May utos ba mula sa korte? Wala po, pero iginigiit nila na kailangan silang sumunod sa protocol dahil kumalat na ang video sa internet. Paliwanag ng nurse. Lumingon si Richard kay Camille. Nakita niya ang takot na muling bumalot sa mukha ng ina. Magtiwala ka sa akin, Camille. Hindi ko hahayaang ilayo ka nila sa iyong mga anak. Mabilis na tinawagan ni Richard ang kanyang head of security na si Victor. Victor, ihanda ang sasakyan sa likod ng ospital. Kailangan nating ilabas si Camille nang hindi napapansin ng mga reporter at ng mga taong nagpapanggap na mula sa gobyerno. Ngayon din. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng ospital, binuhat ni Richard si Camille mula sa kama. Hindi niya inalintana ang mga pasa sa kanyang sariling katawan o ang bigat ng sitwasyon. Sa pamamagitan ng isang sikretong daanan sa kusina ng ospital, matagumpay nilang narating ang sasakyan ni Victor. Habang binabaybay ang kalsadang puno pa rin ng tubig at putik, nanatiling tahimik si Camille sa loob ng sasakyan. Nakasandal ang kanyang ulo sa bintana, nakatingin sa mga sirang bahay na nadadaanan nila. Richard, mahinang tawag ni Camille. Bakit mo ito ginagawa? Isang malaking gulo ang pinasok mo dahil sa amin. Sabi ng mga reporter masisira ang kumpanya mo. Bakit mo itataya ang lahat para sa amin na wala namang maibabalik sa iyo? Huminga ng malalim si Richard habang nakatingin sa unahan. Dahil sa loob ng maraming taon, Camille, nabuhay ako sa isang mundong puro pera at kapangyarihan. Akala ko ay iyo na ang lahat. Pero noong nakita ko sina Nico at Bea sa waiting shed sa gitna ng unos, doon ko na-realize na ang lahat ng yaman ko ay walang silbi kung hindi ko man lang kayang iligtas ang dalawang inosenteng buhay. Hindi ito tungkol sa kumpanya ko. Tungkol ito sa pagiging tao. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Nico. Ang bata ay hindi nakinig sa utos ni Dr. Andres na manatili sa kwarto. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan, yakap ang kanyang maliit na unan. Nang bumukas ang malaking pinto at pumasok si Richard, habang buhat ang kanyang ina, binitawan ni Nico ang unan at tumakbo patungo sa kanila. Mama! Sigaw ni Nico, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at hapdi. Dahan-dahang ibinaba ni Richard si Camille. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, lumuhod si Camille upang yakapin ang kanyang anak. Nico, anak ko, narito na si Mama. Patawarin mo ako, anak. Iniwan ko kayo. Hindi po, Mama. Sabi ni Papa Richard, ililigtas niya kayo. Hindi po siya nagsinungaling. Iyak ni Nico habang isinisiksik ang mukha sa balikat ng ina. Muling napatigil si Richard sa tawag na Papa Richard. Tumingin siya kay Camille at sa pagkakataong ito, wala nang pagdududa sa mga mata ng ina. Ang tanging naroon ay ang pasasalamat na mas malalim pa sa anumang salita. Ngunit ang madamdaming tagpong iyon ay nabasag ng biglang tumunog ang personal na telepono ni Richard. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Richard Hall, sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses na puno ng puot at inggit. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakuha mo na ang babae? Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na unos. Isang oras mula ngayon, lalabas ang dokumentong magpapatunay na ang truck na nakabangga sa asawa ni Camille, 10 taon na ang nakakaraan ay pag-aari ng kumpanya mo at ang dahilan ng aksidente, isang depektong itinago mo para makatipid sa budget.
Namutla si Richard. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Lumingon siya kay Camille na ngayon ay masayang kayakap si Nico at ang kakagising lang na si Bea. Ang lihim na matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay upang sirain ang pamilyang kasisimula pa lang niyang buuin. Sino ito? Tanong ni Richard ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Ang taong hindi mo pinansin noon, Richard. Ang taong sinira mo ang buhay para lang umangat ka. Maghanda ka dahil kukunin ko sa iyo ang lahat. Gaya ng pagkuha mo sa lahat ng mayroon ako. Ibinaba ang telepono. Naiwan si Richard na nakatayo sa gitna ng marangyang sala habang sa labas ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak ng malakas. Tila nagbabadya ng isang katotohanang mas malupit pa kaysa sa anumang bagyo. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng mansyon ay tila mga daliring kumakatok sa budhi ni Richard. Nakatayo siya sa dilim ng kanyang study room, tanging ang asul na liwanag mula sa screen ng kanyang telepono ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Ang boses ni Adrian ang boses na akala niya ay nabaon na niya kasama ng mga lumang dokumento ng kumpanya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang oras mula ngayon, bulong ni Richard sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng kanyang mesa. Sa kabilang silid naririnig niya ang mahinang tawanan ni Nico at Camille. Isang tunog na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang parusa. Paano niya haharapin ang inang ito kung malalaman nito na ang kumpanyang nagbigay sa kanya ng kayamanan ay ang siya ring kumpanyang nagnakaw sa buhay ng kanyang asawa? Bumukas ang pinto at pumasok si Victor, ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Ang mukha ni Victor ay bakas ng matinding pag-aalala. Sir, may problema tayo, mahinang sabi ni Victor upang hindi marinig sa kabilang kwarto. Nakatrace namin ang tawag. Galing ito sa isang lumang bodega malapit sa terminal. At totoo ang sinabi niya, sir. May mga dokumentong kumakalat na ngayon sa dark web tungkol sa aksidente 10 taon na ang nakakaraan. Ang maintenance report ng truck na, yun. Ang report na sinasabi mong ipapa-archive pero nawala. Adrian, panggit-ngit ni Richard. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakikitang naglulubid ng buhangin. Victor, ihanda ang sasakyan. Kailangan ko siyang harapin bago pa makarating ang balitang ito kay Camille. Pero sir, ang baha sa labas ay hindi pa humuhupa. Delikado ang daan, babala ni Victor. Mas delikado ang manatili rito habang ang buhay ko ay unti-unting gumuho. Tugon ni Richard sa isang boses na puno ng desperasyon. Bago makalabas si Richard, nasalubong niya si Camille sa pasilyo. May hawak itong tasa ng tsaa, ang kanyang muka ay maaliwalas na at may kaunti ng kulay. Nang makita niya si Richard agad na napalitan ng pag-aalala ang kanyang ngiti. Richard, saan ka pupunta sa ganitong oras? Napakalakas pa ng ulan sa labas. Tanong ni Camille. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Richard. Maputla ka. May problema ba? Naramdaman ni Richard ang init ng kamay ni Camille at tila isang kuryenteng gumapang ang pagsisisi sa kanyang buong katawan. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina, Camille. Isang emergency sa kumpanya dahil sa baha. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Mag-iingat ka, bulong ni Camille. Ayaw kong may mangyaring masama sa'yo. Ikaw na lang ang inaasahan namin. O hindi makatingin ng diretso si Richard. Tumango lang siya at mabilis na lumabas. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang binabaybay ang kalsadang puno ng putik at baha, hindi maalis sa isip niya ang mukha ni Camille. Ang pasasalamat sa mga mata nito ay tila mga balaraw na tumatarak sa kanyang puso. Pagdating sa bodega, sinalubong siya ng isang lalaking nakatayo sa gitna ng kadiliman. Si Adrian. Ang kanyang mukha ay may malaking pagkakahawig kay Richard, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait at inggit. Si Adrian ay ang dating manager ng logistics ng Hall Industries na tinanggal ni Richard dahil sa katiwalian, ngunit sa totoo lang, si Adrian din ang nakakaalam ng lahat ng shortcut na ginawa ng kumpanya noon upang makatipid.
Sa wakas dumating din ang Hero CEO. Pangungutya ni Adrian. Wala siyang armas, ngunit ang folder na hawak niya ay mas matalas pa sa anumang patalim. Nakita ko ang balita, Richard. Ang galing mo. Niligtas mo ang pamilya ng taong pinatay mo. Anong pakiramdam? Masarap ba ang tulog mo sa gabi? Adrian, itigil mo na ito. Banta ni Richard habang dahan-dahang lumalapit. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo lang ang halaga, ibibigay ko. Basta ibigay mo sa akin ang lahat ng kopya ng mga dokumentong yan. Tumawa ng malakas si Adrian, isang tawang puno ng pangungutya na umalingaongaw sa bakanteng bodega. Pera. Akala mo ba? Lahat ng bagay ay mabibili ng pera mo. Gusto kong makita kang bumagsak, Richard. Gusto kong makita ang mukha ni Camille kapag nalaman niyang ang Papa Richard ng mga anak niya ay ang dahilan kung bakit wala silang ama ngayon. Iwanan mo sila sa labas ng gulo nating dalawa. Sigaw ni Richard. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Richard. Sinubukan niyang agawin ang folder, ngunit mabilis na nakaiwas si Adrian. Nagkaroon ng giitan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga lumang kahon at ang pagkiskis ng mga sapatos sa maruming semento ay bumasag sa katahimikan. Huli na ang lahat, Richard. Sigaw ni Adrian habang itinutulak palayo ang kapatid. Nakaschedule na ang email sa lahat ng major news outlets. Sa loob ng 30 minuto ang buong Pilipinas ay malalaman ang tunay mong kulay. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Richard. Isang tawag mula sa mansyon. Mabilis niya itong sinagot. Umaasang hindi ito ang kinatatakutan niya. Sir Richard, boses yon ni Nico, umiiyak at nanginginig. Si Mama po. Kinuha siya ng mga pulis. Sabi nila, may itatanong lang po sila tungkol sa asawa ni Mama at may kasama po silang babaeng galit na galit. Si Miss Bianca po. Parang gumuho ang mundo ni Richard. Ginamit ni Bianca ang pagkakataong wala siya sa mansyon para isagawa ang kanyang plano. Hindi lang media ang kalaban niya ngayon. Maging ang batas ay ginagamit na laban sa kanila. Adrian, hayop ka. Sigaw ni Richard. Kasabwat mo si Bianca. Hindi ako kasabwat, Richard. Nagkataon lang na pareho kami ng layunin. Tawa ni Adrian habang dahan-dahang lumalayo sa dilim. Panoorin mo ang pagguho ng kaharian mo, Richard Hall. Mabilis na bumalik si Richard sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho pabalik ang ulan, ay naging kasing tindi ng kanyang galit. Pagdating niya sa mansyon, wala na roon si Camille. Tanging si Nico at Bea na lang ang naiwan yakap-yakap ni Dr. Andres sa sala. Nasaan siya? Tanong ni Richard, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Dinala nila siya sa Presinto 5. Sagot ni Dr. Andres. Richard, may kumalat na video sa Facebook. Ang maintenance report ng truck 10 taon na ang nakakaraan. Nakapost na ito sa lahat ng wall. Ang mga tao ay naghuhumiyaw para sa katarungan. Lumingon si Richard kay Nico. Ang bata ay nakatingin sa kanya, may mga luhang gumugulong sa pisngi. Papa Richard, totoo po ba? Totoo po bang masamang tao kayo? Hindi nakasagot si Richard. Ang katahimikan niya ay tila isang kumpirmasyon para sa bata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Richard ang takot sa mga mata ni Nico, hindi takot sa bagyo kundi takot sa kanya. Tumalikod si Richard at lumabas muli sa ulanan. Kailangan niyang pumunta sa presinto. Kailangan niyang harapin si Camille. Ngunit habang naglalakad siya, isang itim na van ang humarang sa kanyang daan. Bumukas ang pinto at lumabas si Bianca, may hawak na tablet kung saan nakikita ang live news feed. Ito na ang katapusan mo, Richard, sabi ni Bianca nang may mapanuyang nanwangiti. Pati ang board of directors ay bumoto na. Ikaw ay tinanggal na bilang CEO ng Hall Industries. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya at ngayon, wala na rin sa iyo ang pamilyang pinilit mong buuin. Hinarap ni Richard si Bianca, ang ulan ay bumabasa sa kanyang mukha ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Maaring makuha niyo ang lahat sa akin, Bianca, pero hindi niyo makukuha ang katotohanang mahal ko sila at gagawin ko ang lahat para itama ang mga mali ko kahit anong kapalit. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan na tila isang hudyat
para sa simula ng isang digmaang hindi na kayang iwasan. Si Richard Hall, ang dating makapangyarihang CEO, ay nakatayo ngayon. Sa gitna ng kalsada, basang-basa talunan, ngunit may isang pusong handang magsakripisyo para sa huling pagkakataon. Ang bawat yabag ni Richard sa maruming sahig ng Presinto 5 ay tila isang hakbang patungo sa kanyang sariling kamatayan. Ang amoy ng basang semento, lumang papel at pawis ay humahalo sa malamig na hangin mula sa labas. Sa labas ng presinto, ang mga reporter ay tila mga buwitreng nagkakagulo. Ang kanilang mga mikropono ay nakatutok sa bawat taong lumalabas at pumapasok, habang ang ulan ay patuloy na naghuhugas sa maduming lansangan ng Maynila. Nang makapasok si Richard sa interrogation room, ang unang nakita niya ay si Camille. Nakaupo ito sa isang matigas na kahoy na silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa mesa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa, hindi lang ng ulan, kundi ng mga luhang tila ayaw nang tumigil. Sa sulok ng silid nakatayo si Bianca, may hawak na tasa ng kape at isang mapanuyang ngiti. Kasama niya ang isang abogadong halatang binayaran ng malaki. "Richard, dumating ka," sabi ni Bianca sa isang tonong puno ng lason. "Tamang-tama ang dating mo. Ipinaliliwanag ko lang kay Camille kung paanong ang tagapagligtas niya ay siya palang kaisa-isang dahilan kung bakit siya naging balo." "Tumahimik ka, Bianca." Ang boses ni Richard ay pumiyok sa galit. Humakbang siya palapit kay Camille. "Camille, makinig ka sa akin." Dahan-dahang inangat ni Camille ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pasasalamat, ay puno na ngayon ng matinding pait at pagkamuhi. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga printout ng maintenance report na nagpapatunay na ang truck ng Hall Industries ay may sira ang preno bago pa man mangyari ang aksidente 10 taon na ang nakakaraan. "Richard," ang boses ni Camille ay halos isang bulong, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Bawat gabi na pinatuloy mo kami sa bahay mo, bawat bote ng gatas na itinimpla mo para kay Bea, bawat yakap mo kay Nico, totoo ba? O ginawa mo lang yon para patahimikin ang budhi mo?" "Camille, hindi ganoon iyon." Pagsusumamo ni Richard, lumuhod siya sa harap ng ina. Pilit na inaabot ang kamay nito, ngunit mabilis na binawi ni Camille ang kanyang kamay na tila ba napaso sa hawak ni Richard. "Huwag mo akong hahawakan," sigaw ni Camille. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa mesa ay umaling-aungaw sa buong silid, isang tunog ng galit na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Pinagkatiwalaan kita. Itinuring ka ni Nico na ama. Pero ikaw ang pumatay sa asawa ko. Ang asawa ko na kaisa-isang pangarap ko, kinuha mo dahil lang gusto mong makatipid ng pera sa kumpanya mo. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari, Camille." Iyak ni Richard. Ang mga luha ay nagsimula na ring gumulong sa kanyang mga pisngi. "Ang report na yon, itinago yon ni Adrian sa akin noon. Pero inaamin ko, hindi ko sapat na binantayan ang lahat dahil sa sobrang obsesyon ko sa tagumpay. Patawarin mo ako." "Patawad?" Tumawa si Camille, isang tawang puno ng kawalang pag-asa. "Mababangon ba ng patawad mo ang asawa ko? Maibabalik ba niyan ang 10 taon na nagpakasakit ako sa hirap para lang mabuhay ang mga anak ko habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman?" Sumingit si Bianca, dahan-dahang lumapit kay Camille at hinawakan ang balikat nito. "Nakikita mo na, Camille, si Richard Hall ay isang monster. At hindi lang yan, isasamparin namin ang kasong child endangerment laban sa iyo. Dahil sa paglusong mo sa baha at pag-iwan sa mga bata, hindi ka kwalipikadong maging ina. Si Richard naman bilang kidnapper ay susunod sa iyo sa kulungan." Hinarap ni Richard si Bianca, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Layas, Bianca? Ngayon din. Bakit ako lalayas? Ito na ang katapusan niyo." Tawa ni Bianca. Ngunit bago pa makasagot si Richard, ang pinto ng interrogation room ay bumukas at pumasok si Victor, ang kanyang head of security. May hawak itong tablet at mabilis na lumapit kay Richard. "Sir, may mahalagang impormasyon."
sabi ni Victor. Ipinakita niya ang isang video sa tablet, isang kuha mula sa CCTV ng lumang bodega. Sir, dugtong ni Victor. Ipinakita niya ang screen kay Richard at Camille. Sa video, malinaw na makikita si Adrian na kausap ang isang hindi kilalang lalaki. Maririnig ang boses ni Adrian na nagmamayabang, 10 taon kong itinago ang dokumentong ito. Ako ang nag-utos sa mekaniko na huwag ayusin ang preno at ako rin ang pumeke sa pirma ni Richard para magmukhang siya ang may desisyon. Ngayong hawak ko na si Richard sa leeg, sisiguraduhin kong sa kanya ang bagsak ng lahat ng sisi. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay biglang napalitan ng putla at panginginig. Hindi totoo yan. Isang malaking peke ang video na yan. Hinarap ni Richard si Bianca ang kanyang tindig, ay muling nabalot ng awtoridad. Victor, ibigay mo yan sa mga investigador. Adrian might have the documents, but he just confessed to murder and forgery on camera. Lumingon si Richard kay Camille. Ang mga mata ng ina ay puno pa rin ng luha, ngunit naroon ang pagkalito. Camille, hindi ko itinatanggi na kasalanan ko ang hindi pagiging mapagmatsyag sa sarili kong kumpanya. Pero hinding-hindi ko magagawang pumatay ng tao para lang sa pera. 10 taon akong niloko ni Adrian at 10 taon ka ring naging biktima ng kanyang kasakiman. Nanatiling tahimik si Camille. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas bumababa habang pinoproseso ang lahat. Tumingin siya kay Bianca na ngayon ay sinusubukan ng tumakas palabas ng silid. Biglang tumayo si Camille. Sa kabila ng kanyang panghihina, mabilis niyang nahablot ang braso ni Bianca. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Bianca, isang sampal na nagmula sa lahat ng hirap at pasakit na dinanas ni Camille sa kalsada. Walang SFX, ngunit ang tunog ng palad na tumama sa balat ay sapat na upang mapatigil ang lahat ng tao sa presinto. Ginamit mo ako. Sigaw ni Camille, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ginamit mo ang sakit ko para lang sirain si Richard. Wala kayong pinagkaiba ni Adrian. Mga halimaw kayo. Mrs. kumalma kayo. Awat ng mga pulis habang inilalayo si Bianca na ngayon ay umiiyak na sa takot at hiya. Naiwan sina Richard at Camille sa gitna ng silid. Dahan-dahang lumapit si Richard ngunit huminto siya nang ilang di pa ang layo, iginagalang ang distansyang kailangan ng ina. Camille, alam kong hindi sapat ang video na ito para maibalik ang asawa mo, mahinang sabi ni Richard. Pero pangako, hindi ako titigil hanggat hindi nabubulok sa kulungan sina Adrian at Bianca. At tungkol sa mga bata, hindi ko hahayaang makuha sila ng social welfare. Itataya ko ang lahat ng meron ako para manatili kayong magkakasama. Tumingala si Camille kay Richard. Ang puot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pagod. Saan kami pupunta, Richard? Wala na kaming matutuluyan. Ang apartment namin ay binahana at ang kumpanya mo ay gumuho na rin. Mayroon pa akong isang lugar, sagot ni Richard. Isang lugar na hindi kailanman malalaman ni Adrian. Pero bago yon, kailangan nating kunin sina Nico at Bea sa mansyon bago pa makarating doon ang mga tauhan ni Adrian. Mabilis silang lumabas ng presinto. Sa labas, ang mga reporter ay sumugod na parang mga gutom na hayop, ngunit hinarang sila ng mga bodyguard ni Richard. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na pinasibat ito ni Victor. Habang binabaybay ang kalsada sa gitna ng madilim na gabi, nakatanggap si Richard ng isang mensahe sa kanyang telepono. Isang litrato ni Nico at Bea na nakatali sa loob ng isang madilim na silid at isang lokasyon, ang Bluebird Cafe. Richard, ano yun? Tanong ni Camille nang makita ang pamumutla ni Richard. Nakuha ni Adrian ang mga bata? Bulong ni Richard. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding kaba. Nasa Bluebird Cafe sila. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan, kasing lakas ng kabang nararamdaman ni Richard at Camille. Ang bagyo ay hindi pa tapos at ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang biyahe patungo sa Bluebird Cafe ay tila isang paglalakbay patungo sa impyerno. Ang ulan ay hindi na lamang patak, kundi parang pader ng tubig na humahampas sa windshield ng sasakyan.
Ang hangin ay naggagalaiti itinutulak ang sasakyan ni Richard habang pilit nilang binabaybay ang mga kalsadang lubog na sa abot baywang na baha. Sa loob ng sasakyan ang katahimikan ay nakabibingi. Nakatingin si Camille sa labas, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay naglalantad sa kanyang mukhang puno ng pait at takot. "Richard, bilisan mo!" bulong ni Camille. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa imahe ni Nico at Bea na nakatali at natatakot. "Ginagawa ko ang lahat, Camille. Pangako hindi niya sila masasaktan." Sagot ni Richard, bagaman sa loob niya ay halos madurog din siya sa kaba. Pagdating nila sa Bluebird Cafe, ang paligid ay balot ng kadiliman. Ang tubig baha ay pumasok na sa loob ng kainan, umaabot na sa tuhod. Ang karatula ng kafe, na dati ay makulay ngayon, ay aandap-andap na lamang, tila isang huling hininga bago tuluyang mamatay ang liwanag. Pinasok ni na Richard at Camille ang kafe. Ang amoy ng basang kahoy at maruming tubig ang sumalubong sa kanila. Sa gitna ng silid sa itaas ng isang mesa, upang hindi maabot ng baha, nakita nila sina Nico at Bea. Ang mga bata ay nakatali ang mga kamay at may piring ang mga mata, nanginginig sa takot at lamig. "Nico, Bea!" sigaw ni Camille. Susugod sana siya, ngunit isang boses ang pumigil sa kanya mula sa madilim na sulok. "Isang hakbang pa, Camille, at sisiguraduhin kong hindi na makikita ng mga batang ito ang bukas," sabi ni Adrian. Lumabas siya mula sa anino, may hawak na isang matulis na piraso ng basag na bote. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ang hitsura ng isang taong wala nang balak pang umatras dahil alam niyang tapos na ang kanyang laro. "Adrian, bitawan mo sila. Ako ang kailangan mo, huwag ang mga bata." Sigaw ni Richard habang dahan-dahang lumalapit, nakataas ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. "Lahat kayo ang kailangan ko." Tawa ni Adrian, isang tawang puno ng kabaliwan na umalingaw-ngaw sa tahimik na kafe. "Sinira mo ang buhay ko. Richard, 10 taon akong nagtago sa anino mo, gumagawa ng maduduming trabaho para lang umunlad ang Hall Industries, tapos itatapon mo lang ako na parang basura. Ikaw ang sumira sa sarili mo, Adrian. Pinatay mo ang asawa ni Camille dahil sa kasakiman mo," giit ni Richard. "At ikaw ang nagtamasa ng yaman mula sa kasakimang yon." Balik ni Adrian. "Ngayong gabi lahat tayo ay lulunurin ng katotohanan." Biglang gumalaw si Adrian patungo sa mga bata. Sa isang mabilis na instinto ng isang ina, hindi na nag-isip si Camille. Nilustay niya ang takot at buong lakas na dinaluhong si Adrian. Ang tunog ng pagkiskis ng mga paa sa tubig baha ay umingay. Nagpambuno ang dalawa. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Adrian na naging dahilan upang tumalsik si Camille sa matitigas na upuang kahoy. "Camille!" sigaw ni Richard. Sinugod ni Richard ang kanyang kapatid. Ang dalawang lalaki ay nagpagulong-gulong sa maruming tubig baha. Ang tunog ng mga kamaong tumatama sa laman at ang paghingal ng dalawang lalaking puno ng puot ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagawang maagaw ni Richard ang basag na bote mula kay Adrian, ngunit sa gitna ng kanilang giitan, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali. Ang salamin ng bintana ng kafe ay sumabog dahil sa tindi ng hangin, ang mga bubog ay kumalat sa paligid. "Richard, ang mga bata!" sigaw ni Camille habang pilit na bumabangon kahit na may sugat sa kanyang binti mula sa pagkakatulak. Nakita ni Richard na ang mesang kinalalagyan ni Nico at Bea ay nagsisimula ng mabuwal dahil sa lakas ng agos ng tubig na pumapasok mula sa nabasag na bintana. "Nico, Bea!" Mabilis na lumusong si Richard patungo sa mga bata, ngunit hinablot ni Adrian ang kanyang binti at hinila siya pababa sa tubig. Ang ulo ni Richard ay lumubog sa baha, pilit siyang nilulunod ng kanyang sariling kapatid. Sa kabilang panig, narating ni Camille ang mga bata. Gamit ang kanyang mga kuko at ngipin, pinilit niyang kalasin ang mga tali ni Nico at Beango. "Narito na si Mama. Huwag kayong matakot," bulong niya sa gitna ng pag-iyak. Nang makawala ang mga bata, niyakap nila si Camille ng mahigpit.
Mama, natatakot po kami. Iyak ni Nico. Samantala, nagawa ni Richard na sipain si Adrian palayo at makaahon mula sa tubig. Nakita niya ang kanyang kapatid na tila wala na sa sariling kaisipan, pilit pa ring sumusugod kahit na ang baha ay mabilis nang tumataas. Richard, lumabas na kayo rito? Babagsak ang kisame. Sigaw ni Victor mula sa labas na kapakararating lamang kasama ang ilang pulis. Binuhat ni Richard si Bea habang si Camille naman ay hawak ng mahigpit si Nico. Mabilis silang tumakbo patungo sa labasan, ngunit bago pa sila makalabas, isang malaking kahoy na poste mula sa kisame ang bumigay. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang narinig. Napasigaw si Camille nang makitang si Richard ay hinarang ang kanyang sariling likuran upang protektahan sila mula sa bumabagsak na debris. Ang bigat ng poste ay tumama sa balikat ni Richard na naging dahilan upang mapaluhod siya sa baha. Richard, hiyaw ni Camille. Tumakbo na kayo. Ilabas mo sila. Ang boses ni Richard ay puno ng sakit, ang kanyang mukha ay namumula sa pagsusumikap na huwag bumigay ang kanyang katawan sa ilalim ng poste. Hindi ka namin iiwan, giit ni Camille. Sa tulong ni Victor at ng mga pulis na nakapasok na sa loob, pilit nilang itinaas ang poste upang makawala si Richard. Nang sa wakas ay makalabas sila sa gumigibang kafe, nakita nilang si Adrian ay nananatili sa loob tumatawa habang unti-unting nilalamon ng dilim at ng gumigibang gusali. Wala nang nagawa ang mga pulis kundi panoorin ang huling sandali ng isang taong nilamon ng sariling poot. Sa labas sa gitna ng ulan at baha nakaluhod sina Richard at Camille habang yakap-yakap ang dalawang bata. Ang katahimikan ay pansamantalang bumalik, tanging ang tunog ng kanilang paghingal at ang mahinang pag-iyak ni Bea ang maririnig. Tumingin si Richard kay Camille. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Dahan-dahang inabot ni Camille ang kamay ni Richard at hinawakan ito ng mahigpit. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Isang puting van ang huminto sa kanilang harapan at mula rito ay lumabas ang mga tao mula sa social welfare kasama ang isang pamilyar na mukha na may dalang dokumento. Misis, kailangan naming kunin ang mga bata. Sabi ng social worker, ayon sa batas ang inyong sitwasyon ay hindi ligtas para sa kanila. Ang takot na akala ni Camille ay natapos na sa loob ng cafe ay muling nagbalik. Higit pa sa baha, higit pa kay Adrian, ang tunay na kalaban ay ang sistemang handang maghiwalay sa kanila ng tuluyan. Ang ulan ay tila naging isang mahinang iyak na lamang, ngunit ang bakas ng baha at putik sa paligid ng gumibang Bluebird Cafe ay isang malupit na paalala ng naganap na trahedya. Sa gitna ng madilim na kalsada, hinarap ni Richard ang mga tauhan ng social welfare. Ang kanyang balikat ay duguan pa rin mula sa bumagsak na poste at ang bawat hininga niya ay puno ng hapdi, ngunit hindi siya natinag. Hindi niyo sila pwedeng kunin. Ang boses ni Richard ay paos, ngunit puno ng determinasyon. Ang inang ito ay hindi nagpabaya. Siya ay biktima ng isang masamang balak. Sir Richard, meron kaming utos mula sa nakatataas. Ang video na kumalat at ang kaguluhang ito ay sapat na basehan para sabihing nasa panganib ang mga bata sa piling ng inang ito. Paliwanag ng social worker habang pilit na kinukuha si Nico mula sa yakap ni Camille. Mama, Papa Richard, ayaw ko pong sumama sa kanila. Sigaw ni Nico. Ang boses ng bata ay tila humiwa sa puso ni Richard. Niyakap ni Camille ang kanyang mga anak nang higit pa sa kanyang buhay. Parang awa niyo na. Huwag ang mga anak ko. Sila na lang ang mayroon ako. Humarap si Richard kay Victor. Victor, tawagan mo ang aking head of legal. Sabihin mo sa kanila, ibibigay ko ang lahat. Ang aking shares, ang aking posisyon, at ang lahat ng aking personal na yaman sa Hall Industries basta't iurong ng board ang lahat ng reklamo laban kay Camille at tiyaking mananatili ang mga bata sa kanyang piling. Sir, sigurado po ba kayo? Gulat na tanong ni Victor. Mawawalan kayo ng lahat. Wala nang mas hihigit pa sa mawala ang pamilyang ito, Victor. Gawin mo na.
Utos ni Richard. Makalipas ang 2 araw sa loob ng isang malamig at sterile na conference room, naganap ang huling paghuhukom. Nakaupo si Richard sa dulo ng mesa, kaharap ang mga board of directors at si Bianca na may mapanuyang na ngiti. Ang balita tungkol sa kanyang pagbagsak ay kumalat na sa buong bansa, ngunit ang kanyang muka ay nananatiling kalmado. Pinirmahan ko na ang lahat ng dokumento, sabi ni Richard habang inilalapag ang folder. Inililipat ko ang pamamahala ng kumpanya kay Bianca at sa board. Ngunit bilang kapalit narito ang pirmadong testimonya ko na ang aksidente 10 taon na, ang nakakaraan ay dulot ng kapabayaan ng kumpanya, isang katotohanang itinago ni Adrian at Bianca. Nililinis ko ang pangalan ng asawa ni Camille. Namutla si Bianca. Hindi niya inasahan na handang sirain ni Richard ang sarili niyang legacy para lamang sa isang babaeng galing sa kalsada. Richard, magiging pulubi ka. Wala kang matutuluyan. Mas pipiliin ko pang maging mahirap na may malinis na budhi kaysa manatili sa itaas ng isang tronong binuo sa kasinungalingan at dugo. Malamig na tugon ni Richard. Tumayo siya at lumakad palabas ng gusali na minsan niyang pinagharian. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Nagpunta si Richard sa isang maliit na evacuation center kung nasaan sina Camille. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng t-shirt at maong na lamang ang kanyang suot at ang kanyang braso ay nakabendana pa rin. Nang makita siya ni Camille, agad itong tumayo. Richard, narinig ko ang balita. Bakit mo ginawa iyon ang kumpanya mo? Ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon na wala sa isang saglit. Ngumiti si Richard, isang tunay na ngiti na hindi pa nakita ni Camille noon. Nawala ang kumpanya, Camille, pero nahanap ko ang sarili ko at higit sa lahat nahanap ko kayo. Dahan-dahang lumapit si Nico at hinawakan ang kamay ni Richard. Papa Richard, hindi na po ba tayo babalik sa malaking bahay? Lumuhod si Richard upang mapantayan ang bata. Hindi na, Nico. Pero kahit saan tayo pumunta, basta't magkakasama tayo, iyon ang ating magiging tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, ang katahimikan ay nabasag ng isang matinis na tunog. Isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng center. Lumabas si Bianca, ang kanyang mukha ay balot ng puot at desperasyon. Dahil kahit nakuha na niya ang kumpanya, alam niyang ang publiko ay kinamumuhian na siya dahil sa mga nabunyag na ebidensya. May hawak siyang isang bote ng likido, isang asidong balak niyang ibuhos kay Camille upang tuluyang sirain ang kaligayahan ng mga ito. Kung hindi ako magtatagumpay, walang sino man sa inyo ang magiging masaya. Sigaw ni Bianca habang tumatakbong patungo sa kanila. Camille, dapat itanin, sigaw ni Richard. Sa isang mabilis na pagkilos, hinarang ni Richard ang kanyang sariling katawan upang protektahan si Camille at ang mga bata. Isang matinding singhap ng sakit ang kumawala sa bibig ni Richard nang tumama ang asido sa kanyang braso at likuran. Ang tela ng kanyang damit ay nagsimulang umusok at ang hapdi ay tila apoy na lumalamon sa kanyang balat. Walang SFX na SFX, ngunit ang panggit-ngit ng mga ngipin ni Richard at ang kanyang pagbagsak sa semento ay sapat na upang ipakita ang tindi ng kanyang sakripisyo. Richard, hiyaw ni Camille habang mabilis na binubuhusan ng tubig mula sa timba ang katawan ni Richard upang maibsan ang hapdi. Agad na dinamba ng mga pulis si Bianca. Sa pagkakataong ito, wala nang abogadong makakapagligtas sa kanya. Habang nakahiga si Richard sa kandungan ni Camille, pilit pa rin siyang ngumingiti sa kabila ng matinding sakit. Ligtas ba kayo, sina Nico? Bea, okay ba sila? Opo, Papa Richard. Huwag po kayong matulog. Iyak ni Nico habang hinahawakan ang mukha ni Richard. Sa gitna ng tunog ng papalapit na ambulansya, naramdaman ni Richard ang mga luha ni Camille na pumapatak sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang sakit ng kanyang mga sugat ay tila nawala. Alam niya na sa bawat peklat na may iwan sa kanyang katawan, ito ay magsisilbing tanda ng kanyang pag-ibig, isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang kumpanya at mas malakas pa sa anumang bagyo. Ang amoy ng antiseptiko
ay humahalo sa amoy ng murang kape sa loob ng pampublikong ward ng ospital. Wala na ang malalaki at maliliwanag na bintana ng isang pribadong suite na nakasanayan ni Richard. Ngayon, ang tanging tanawin niya ay ang kupas na puting pader at ang ingay ng mga electric fan na pilit na binabawasan ng init ng hapon. Ngunit sa kabila ng hapdi sa kanyang braso at likuran na balot ng makapal na benda, may isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Nakaupo si Camille sa tabi ng kanyang kama, dahan-dahang binabalatan ang isang piraso ng prutas. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang katahimikan ng silid. Sabi ng doktor maganda ang paghilom ng mga sugat mo, panimula ni Camille. Ang kanyang tinig ay malambot malayo sa galit na boses na narinig ni Richard noon sa Bluebird Cafe. Pero may iwan ng mga peklat. Richard, gabi-gabi akong nag-iisip. Bakit mo yun ginawa? Bakit mo sinalo ang asidong para sa akin? Tumingin si Richard kay Camille. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng lamig ng isang makapangyarihang CEO. Dahil sa loob ng 10 taon, Camille, hinayaan kong ang mga pagkakamali ko ang magdikta sa buhay ko. Noong sinalo ko ang asidong yon, pakiramdam ko ay doon ko lang nasunog ang lahat ng dumi ng nakaraan ko. Ang peklat na ito ang magpapaalala sa akin na sa wakas may nagawa akong tama para sa mga taong mahal ko. Dahan-dahang hinawakan ni Camille ang kamay ni Richard. Maaring nawala ang lahat ng yaman mo, Richard, pero sa paningin namin ni Nico, ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo dahil sa iyong puso. Isang linggo matapos ang insidente, lumabas na si Richard sa ospital. Ngunit hindi na sila bumalik sa malaking mansyon. Ang lahat ng ari-arian ni Richard ay formal nang nailipat sa board at ang mansyon ay kinandado na bilang bahagi ng legal na proseso sa pagbagsak ng kumpanya. Dinala sila ni Camille sa isang maliit na apartment sa isang payak na barangay sa Maynila, isang lugar na malayo sa karangyaan ngunit puno ng buhay. Ang apartment ay may 2 maliit na silid, isang kusinang halos magkakasya lang ang 3 tao at isang bintanang tanaw, ang mga kalsadang puno ng mga batang naglalaro sa gitna ng init at ulan. Pasensya ka na, Richard, sabi ni Camille habang inilalapag ang mga gamit. Ito lang ang kaya ng ipon ko mula sa pagtatrabaho sa cafe. Hindi ito ang mansyong kinagisnan mo. Lumingon si Richard sa paligid. Nakita niya si Nico na masayang inilalagay ang kanyang mga lumang laruan sa isang maliit na cabinet at si Bea na mahimbing na natutulog sa isang simpleng duyan. Camille, ang mansyon ko ay palaging malamig kahit may heater. Dito, kahit walang aircon, nararamdaman ko ang tunay na init ng isang tahanan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking hamon para kay Richard. Ang isang lalaking sanay na may nagluluto para sa kanya at may naglilinis ng kanyang mga gamit ay kailangang matutong mamuhay ng payak. Sa tulong ni Camille, natuto si Richard na maghugas ng pinggan, maglaba ng sarili niyang mga damit at maging ang mamalengke sa kanto, kung saan marami ang nakakakilala sa kanya bilang ang dating CEO na nagpakumbaba. Isang hapon habang naglalakad sila ni Nico sa palengke, lumapit si Victor, ang kanyang dating security head. Hindi na ito naka-uniforme, kundi nakasuot na rin ng simpleng kamiseta. Sir Richard, may balita ako. Sabi ni Victor, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Si Adrian ay kasalukuyan ng nahaharap sa kasong falsification of documents. Si Bianca naman ay hindi na makakalabas sa kulungan dahil sa tangkang pagpatay. Ang kumpanya ay nagkakagulo na dahil wala silang leader na tulad mo. Ngumiti si Richard, isang tipid ng ngiti. Salamat sa balita, Victor, pero wala na akong balak bumalik doon. Mas gusto ko rito. Dito nakakahinga ko nang maluwag kasama ang pamilya ko. Isang gabi na abutan ni Richard si Camille na nakaupo sa sahig, may hawak na mga lumang brush at pintura. Ito ang mga gamit na nailigtas ni Nico mula sa baha noong nakaraang buwan. Sinabi sa akin ni Nico na pangarap mong maging isang pintor. Sabi ni Richard habang dahan-daman na nauupo sa tabi ni Camille sa malamig na sahig. Matagal na yon, Richard, noong hindi pa ako nilalamon ng hirap ng buhay. Sagot ni Camille
habang tinitingnan ng isang blankong papel. Huwag mong hayaang mamatay ang pangarap mo dahil sa hirap, Camille. Ngayon, meron na tayong bawat isa. Ako ang mag-aalaga sa mga bata. Habang ginagawa mo ang mga obra mo, pangako ni Richard. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang maliit na sala, nagsimulang magpinta si Camille. Hindi isang larawan ng bagyo, kundi isang larawan ng isang lalaking may hawak na payong pinoprotektahan ang dalawang bata sa ilalim ng ulan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Richard ang kanyang sarili sa mata ng ibang tao, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang tunay na tagapagtanggol. Dahan-dahang inilapit ni Richard ang kanyang mukha kay Camille. Walang tunog ng mabilis na tibok ng puso, kundi isang marahang pagdampi ng kanilang mga labi, isang hanghalik na nagtataglay ng lahat ng pasasalamat, pagpapatawad, at ang pangako ng isang bukas na wala ng mga lihim. Kinabukasan, isang hindi inaasahang katok ang narinig sa pinto. Nang buksan ito ni Richard, nakatayo roon si Dr. Andres. May hawak itong isang dokumento at isang maliit na susi. Richard, may nakalimutan ng board na tingnan sa iyong mga records, sabi ni Dr. Andres. Ang lupang kinatatayuan ng lumang Bluebird Cafe. Hindi ito kabilang sa assets ng Hall Industries. Ito ay nakapangalan sa iyong ina bilang isang personal na ari-arian. At ayon sa batas, dahil ikaw ang nag-iisang tagapagmana, sa iyo pa rin ang lupang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Tumingin siya kay Camille, nakakarating lang mula sa kusina. Ibig sabihin, maaari nating buksan muli ang kafe. Tanong ni Camille, may ningning ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi lang basta kafe. Sagot ni Richard habang hinahawakan ng susi. Bubuo tayo ng isang lugar na may puso, kung saan ang bawat biktima ng bagyo at bawat taong nawalan ng pag-asa ay may matutuluyan. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang anino ang dumaan sa bintana ng kanilang apartment. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatingin sa kanila nang may masamang balak mula sa kalsada. Si Adrian ay nakatakas habang inililipat ng kulungan at ang kanyang huling hangad ay ang tapusin ang pamilyang kumuha ng lahat sa kanya. Ang huling unos ay paparating na. At sa pagkakataong ito, kailangang harapin ni Richard at Camille ang panganib sa loob mismo ng kanilang bagong tahanan. Ang gabi sa labas ng maliit na apartment ay muling binalot ng malakas na buhos ng ulan, tila isang malungkot na paalala ng gabing unang nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa loob, ang bawat hininga ni Richard ay mabigat. Inilagay niya sina Nico at Bea sa pinakaligtas na sulok ng kwarto, habang si Camille ay mahigpit na nakahawak sa isang bakal na sandok. Mula sa kusina ang kanyang mukha ay kakikitaan ng determinasyon ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Richard, nararamdaman ko siya. Bulong ni Camille. Nandyan siya sa labas. Hindi sumagot si Richard. Tumayo siya sa harap ng pinto, ang kanyang mga braso na may mga peklat mula sa asido ay bahagyang nanginginig hindi sa takot kundi sa nag-aalab na galit. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan, isang beses, dalawa. Sa ikatlong pagkakataon, ang kahoy na pinto ay bumigay at tumilapon ang trangka nito sa sahig. Pumasok si Adrian. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula sa puyat at puot. May hawak siyang isang matulis na piraso ng basag na bote. Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa isang piraso ng papel? Tawa ni Adrian, isang tawang puno ng kabaliwan. Richard, kinuha mo sa akin ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan ko, ang respeto. Ngayon kukunin ko sa'yo ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Susugod sana si Adrian kay Camille, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na hinarang ni Richard ang kanyang katawan. Isang matinding giitan ang naganap sa makipot na pasilyo ng apartment. Ang tunog ng pagbagsak ng mga katawan sa dingding at ang pagkalabog ng mga gamit ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Adrian, itigil mo na ito, bulyaw ni Richard habang sinasakal ang mga bisig ng kanyang kapatid. Wala ka nang mapupuntahan. Darating na ang mga pulis. Wala akong pakialam. Sigaw ni Adrian.
Sa isang mabilis na galaw na isaksak ni Adrian ang basag na bote sa balikat ni Richard. Walang tunog ng onomatopoeia ang lumabas, ngunit ang biglang pag-igting ng panga ni Richard at ang pagbulwak ng dugo sa kanyang puting kamiseta ay sapat na upang mapalahaw ng iyak si Nico mula sa loob ng kwarto. "Papa Richard!" Sigaw ng bata. Nang marinig ang boses ni Nico, tila nakakuha ng bagong lakas si Richard. Hindi niya inalintana ang sakit sa kanyang balikat. Gamit ang kanyang buong bigat, itinulak niya si Adrian patungo sa mesa sa kusina. Sa sandaling iyon, si Camille ay mabilis na kumilos at ipinukpok ang hawak na bakal sa kamay ni Adrian na naging dahilan upang mabitawan nito ang bote. "Huwag mong sasaktan ang pamilya ko," sigaw ni Camille nang may matinding tapang. Bago pa makabawi si Adrian, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa kadiliman sa labas. Mabilis na pumasok si Victor at ang mga awtoridad sa loob ng apartment. Agad nilang dinamba at pinuasan si Adrian na hanggang sa huling sandali ay isinisigaw pa rin ang kanyang galit. Nang mailayo na si Adrian, dahan-dahang napaupo si Richard sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla at ang dugo ay patuloy na dumadaloy sa kanyang balikat. Agad siyang nilapitan ni Camille na nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang pigilin ang pagdaloy ng dugo gamit ang isang malinis na tuwalya. "Richard, manatili kang gising. Huwag kang pipikit." Pagsusumamo ni Camille, ang mga luha ay mabilis na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Lumabas sina Nico at Bea mula sa kwarto. Lumapit si Nico at hinawakan ang kamay ni Richard. "Papa Richard, huwag po kayong aalis. Sabi niyo po sa Bluebird Cafe na tayo titira." Ngumiti ng bahagya si Richard kahit na nahihirapan siyang huminga. "Hindi ako aalis, Nico. Pangako, hindi na ako aalis." 1 taon ang lumipas. Ang umaga ay maliwalas at ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa bagong pinturang karatula ng The New Bluebird Cafe at Garden. Ang dating maliit na kainan ay naging isang malawak at mainit na restaurant na puno ng mga halaman at mga kuwadro ng sining na ipininta mismo ni Camille. Sa loob, ang amoy ng bagong lutong tinapay at masarap na kape ay nag-aanyaya sa mga tao. Si Richard na ngayon ay mas malusog na at nakasuot ng isang simpleng polo ay abala sa pag-aayos ng mga mesa. Mayroon pa ring bahagyang pilay sa kanyang paglalakad at mga peklat sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Richard, handa na ang mga espesyal na cookies ni Nico. Tawag ni Camille mula sa counter. Si Camille ay mukhang mas bata at masigla. Ang kanyang sining ay kilala na sa buong syudad at ang Bluebird Cafe ay nagsisilbing gallery para sa kanyang mga obra. Sa gitna ng restaurant, si Nico, na ngayon ay 5 taong gulang na, ay proud na nakasuot ng maliit na apron habang tinutulungan ang mga waiter. Si Bea naman ay masayang naglalaro sa isang play area na binuo ni Richard sa loob mismo ng cafe. Isang matandang lalaki ang pumasok sa pinto, si Dr. Andres. "Mukhang napakaraming customer natin ngayon, Richard." "Laging may silid para sa mga kaibigan, Andres," sagot ni Richard habang nakikipagkamay sa doktor. Nang magdapit hapon, matapos isara ang kafe, ang 4 ay umupo sa labas sa ilalim ng malaking puno kung saan nakasabit ang mga bumbilya ng ilaw. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang pagmamahalan ay sapat na upang mapawi ang anumang ginaw. Inilabas ni Richard ang isang maliit na pelus na kahon. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Camille. "Camille, noong gabing iyon, sa gitna ng baha, akala ko ay ako ang nagligtas sa inyo." Simula ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Pero ang totoo, kayo ang nagligtas sa akin. Iniligtas niyo ako mula sa isang buhay na walang saysay at puno ng puot. Camille, Nico, Bea, kayo ang aking tahanan. Camille, papayag ka bang maging asawa ko? Hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa taong naging ako dahil sa iyo." Umiyak si Camille sa tuwa at mabilis na tumango. "Oo, Richard, higit pa sa oo." Niyakap ni Richard si Camille habang sina Nico at Bea ay sumiksik sa gitna nila. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Maynila, ang 4 ay naging isa. Ang kwento ni na Richard at Camille ay hindi binuo sa perpektong mundo.
Ito ay binuo mula sa mga basag na pangarap, matinding pagkakamali, at mga peklat ng nakaraan. Ngunit sa huli napatunayan nila na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa katapangan na manatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na unos. Habang ang liwanag ng buwan ay tumatama, sa kanila, makikita ang maliwanag na Bluebird Cafe sa gitna ng dilim, isang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga ligaw na kaluluwang naghahanap ng daan pauwi.